Ngayong araw ay pupuntahan natin ang isang unang klaseng bayan sa lalawigan ng Quezon, at ito ang Infanta Quezon. Magmomotor tayo mula North Caloocan at dadaan tayo sa isa sa napakagandang lugar, at ito ang Marilaki Highway. Pupuntahan din natin ang Dinahican Fishport. Ito ay nasa dulo na ng parte ng Infanta Quezon. Kasama ang tropa sa adventure na ito. Sir Joel. Babae yan. Tatlo babae. Isang ano? Kailangan Pag 3 120, mahal. Utang na basta mid 20, mahal. Dito si Gardo Versosa. Are. Gardo. Oo. Nakabrief kagabi. Si Alon ah. Si Alon. si Alon. Sik. Sir ha? Ikaw nang bahala dyan, sir ha? Daga mo sir mga 10 ah. Ikaw nang bahala dyan. Ano yung gagawin niyo kay Mike? Kilawin natin to. Ay, ito yung kilawin yung ito kilawin. Sabaw. Sa mga ganitong isda, ito yung masarap. Ito yung pinaka sa manok. Ito yung tinatawag na parang balon-balunan. Dito naka-impact yung mga kinakain. Ay, masarap to. Hindi matrabaho to kasi. Okay na, parang ano, kasi hindi ka mag-vlog ha. Ha? Ano findings mo? Sabi nga nyo, konti nga, may sumobri. Kulang lang. Kulang sa anak. Pag ganito sa kanya, bakit wala sobrang tornilyo? Sigurado. Nakakasama. Siya ulit na rin ginagawa. Patay na. Sabay sila yan. At tara, huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin ang adventure na ito. Alright mga tol, good day sa inyo. Kung mapapansin nyo, itong bundok na to. Ayan, paket tayo ngayon ng Marilaki, pupunta tayo ng Infanta Quezon. Ayan, kung mapapansin nyo, mag-isa lang talaga ako, solo ko lang talaga. Ito yung first ever na solo ride ko dahil wala si OBR, wala si Baby, dahil may pasok siya ngayon eh. Ayan, pupunta tayo ng Quezon ngayon, Infanta Quezon, dun mismo sa fishport nila, sa dulong-dulo to mga tol. Bali yun, pinatuloy tayo ni Attorney Hernandez sa rest house niya. Ayan, para mag chill. Ang adventure na to simula Saturday hanggang Monday sana, pero hindi kasi ako pwede ng Monday, hanggang Sunday lang ako, kaya nagmotor ako. Bali ang mga kasama ko dito mga tol, yung mga office mate ko. Ayan, nakasasakyan kasi sila, ako lang yung nag-decide magmotor dahil uuwi din ako ng Sunday. Ang date pala ngayon is June 15. Ayan, 2024, payday ngayon, kaya ayan, marami mga nakangiti ngayon. Ayan, kaya dahil sa mga buhay empleyado, sahod ngayon. Ayan, bali kung mapapansin nyo, ito na yung lugar ng packet na tayo ng Marilaki. Ito yung second time kong pupunta ron sa Infanta Municipal Fishport. Sa dulo talaga yung mga tol. Nung una kasi yun, nakasasakyan kami, kasama ako dun sa mga office mate ko. Ngayon, subukan ko naman mag solo ride talaga na ayan, motor lang talaga gamit, para medyo mas namakas-lakas pa loob ko sa mga long ride. Ayan, minsan kasi may time na kinakabahan pa rin ako. Ayan, bali ito talaga yung masarap dito sa lugar na ito mga tol. Paakit ka ng Marilaki dahil napakaganda talaga ng daan mga tol. Pero yun, isang lang, medyo mahirap lang dito. Medyo delikado na rin kasi itong lugar na to dahil ayun, marami kasing mga dumadayo mga riders. Ayan, ginagawang halos parang ginagawang racetrack na tong yung lugar na to, dahil bumabanking. Yung bumabanking na yan, makikita nyo naman sa Facebook mga tol.
talagang ano, ang daming sakuna nangyayari dyan halos araw-araw ata, lalo na yan pag weekends. Ngayon dapat dadaan talaga ako sa kabila mga tol, doon sa Morong, kaso dahil gusto ko rin makapag ano, masilip yung mismong arko ng infantry ito sa part na dito sa may kabila. Hindi pa kasi ako nakapag-picture doon mga tol eh. Yun ang gusto ko rin sadyain. Makadaan mo lang tayo kahit ano yan, isang beses doon. Tingnan natin kung gaano kaganda yung lugar. Marami kasi magandang part din dito mga tol. Ang medyo kinakatakot ko lang sa lugar na to mga tol, lalo na sa part ng ano, Devil's Corner yan. Marami talaga ngayon mga nagpapapitik dyan, yung mga bumabangking, yung mga umahawak pa sa ano pag lumili ko sa kalsada yan, yung umahawak sa mga asfalto yan, pa-picture na nakabanking. Ayan, marami talaga dito mga tol. Kaso ang problema, dahil yon na-hype, maraming magaya. Yung iba kasi mga eksperto naman talaga, may mga karanasan sa ano, sa racetrack, kaya alam nila yung tamang pag-banking, alam nila yung tamang timing sa pagliko, yan mga ganyan. Meron kasi may mga time na nag-overshoot, ayan, dumadaos doon yung gulong dahil yung mga gulong naman nila yan hindi talaga nakabuild pang racetrack, yan mga ganyan. Depende kasi sa ano yan, gulong rin mga tol. Tapos skills mo talaga number 1 pagbabanking. Ayan, mapapansin nyo, asfalto yung daan na napakaganda talaga. Kaya tuwing weekends marami talagang dumadayong mga riders dito. Ayan, masarap talaga mag-race dito mga tol kasi yan, mapuno yung paligid. Tapos ganito daan na mo yan. Tapos mga mahihilig sa curve yan. Ako kasi mga tol, ang hilig ko lang talaga yan, gumalagal, adventure. Pero hindi naman ako ganun kahilig sa mga bankingan, mga ganyan. Hindi naman tayo totally skilled sa mga ganyang ano. Wala mga tol, ang kinaganda ng solo ride yan, wala kang ibang yan, wala kang ibang hinihintay, bali sarili mo lang iniisip mo. Kung depende na sa'yo kung gaano kabilis ang patakbo mo, kung anong hinahabol mo oras makapunta sa target mong lokasyon. Ayan, ito kasi solo ko lang to ngayon, bali yan, enjoy lang natin tong lugar na to. Ayan, sana gabayan nyo rin ako Lord, dahil ayan, marami talaga nadidisgrasya sa lugar na to. Minor lang naman tayo. Minsan kasi yan, may mga nadadamay lang talaga yung mga matitinong rider, nadadamay sa mga makukulit na rider. Hindi na talaga maiiwasan yung mga tol, hindi naman pare-parehas ugali ng mga ng mga riders. Kaya ayan, ito pala yung Palo Alto mga tol. Ayun, nakanapitikan tayo. Simple lang eh, gulat ako. Yun na yung Palo Alto mga tol, marami namimitik din dyan. Ayun, mag-ready kayo agad mga tol. Pag nandun na kayo sa Palo Alto, meron mga namimitik doon. Mag-ready kayo, pumorma agad yan. Picture kayo, libre pitik lang naman yan. Tapos hanapin nyo lang sa page nila. Right mga tol. Ang sarap talaga naman dito eh, no? Ito na, napakalamig ng ano, simoy ng hangin dahil yan mapuno. Tapos ganito daanan, solid talaga dito mga tol. Alright mga tol, nakalagpas tayo kanina sa ano, Manukan. Ang lamig dun sa lugar na yun, kaya pala daming tumatambay na riders doon mga tol. Tinapis na yung bundok. Oh, lakas
Ito mga tol, no? Nakakatakot lang siguro mag-rides din dito pag yan, gabi, kaya madaling araw sa mag-isa ka dito. Ano yung mga tol? Parang may nakita akong malaking revolter. Wala silang helmet sila kuya. Ride tip sa inyo, mabata pa nito, maangkas. Alalay lang lagi kasi tulad niya may mga aso, baka mabulaga kayo. Daming aso, nakatakot. Pinagbibigyan ka na sana si kuya kaso ayaw niya pa mabante. Una na tayo pag ganun. Grabe dito mga tol, kasolid. First time ko dito ah. Ito yata yung tinatambayan ng ano yun. Pakaganda. Ganda rito mga tol oh. Ito yung nakikita ko sa mga video sa ano eh, sa Facebook eh. Yung may mga nag-ride sa nag-video. Ayun. Mga tol, nandito na tayo sa ayan, Arco ng Infanta. Solid dito mga tol. Picture tayo doon na mayroon sa kilometer namin. Right. Parehas po. Sige po. Sticker sir, gusto mo? Sige. Saan po biyahe na lang yan? Nag-Jariels lang kami. Solo lang ako pero sa ano pa ako? Fishport ko. Ang panta. Ano po pangalan niyo sir? Raj. Ingat po sa ano Raj. Ang Infanta Quezon ay may sukat na 130.1 square kilometers na kumakatawan sa 1.5% ng lugar ng Quezon. Ito ay matatagpuan 138 kilometro hilaga silangan ng Manila at 134 kilometers hilaga ng Lucena. Ito ay matatagpuan sa Metro Manila sa pamamagitan ng Marcos Highway. Ang Infanta ang pinakamalaking tagagawa ng lambanog sa lalawigan ng Quezon. Ang bayan ay kilala rin sa kanyang mga pagkaing bayugo o higanting kuhol sa bundok. Ito rin ang sentro ng aktibidad sa ekonomiya sa hilagang bahagi ng Quezon. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng bayan sa Infanta tuwing Abril 25. Kilala rin ang Infanta bilang gateway to the Pacific. Pero isang taon na po siya. Saan pa po kayo niyan? 175 po kuha ko eh. Opo. Hindi po, cash na yon. Paghulugan po abot ng mga 240, ganyan, 250. Ang laki po eh. Opo. Saan pa po kayo niyan?
Cavite po. Cavite. Ano lang po kayo? Umikot lang. Opo. Bagay sa akin. Bagay po yan, sir. Kaya saan pa kayo niyan, sir? Galing pa po akong North Caloocan. Tapos pupunta ako ng fishport ng Infanta. May sasadyain kayo ba? Apo, yung mga office mate ko po. Nandun na sila. Nakakotse sila eh. Okay. Kaya pala. Mm. Mag-isa ka lang, sir. Apo. Salamat sir, ano po pangalan nyo? Otep na lang. Ote po. Sama ko po kayo sa vlog ko ah. Ay, Ako ba? Ingat po. Salamat sir Otep. Thank you po sir. Thank you po. Nakakatuwa kasi kanina nagpipicture ako mag-isa. Ayun, si Sir Otep, shout out sa kanya dahil nakita niya hirap na hirap ako kunan yung kilometer 90 na picture. Nag-offer siya, sir, picturean ko po kayo, ganun. Ayun, maraming salamat Sir Otep. And sa kay Sir Raj ba yun? Lumapit sa akin kanina habang nagpapalipad ako ng drone. Sensya na sir, di ko kayo ganong nakausap kasi busy ako kasi baka yun, alam niyo naman yung drone nasa taas na kasi, kaya kailangan mag-focus tayo, baka may ibon or bumangga yung drone, mahirap na po. Ayun, salamat at nabigyan ko sila ng sticker. Ayun, si pala, si Sir Otep, di ko sila naabutan. Sensya na, sayang. Salamat Sir Otep sa Pitek. Ayun, pinicturean niya ako sa kilometer 90. Maraming salamat po sa pamilya nila. Taga Cavite pa daw sila. Ayun, narinig niyo naman siguro yung usapan. Bali, biyahe na tayo mga tol. Diretso na siguro tayo sa sa may port sa Infanta. Kasi medyo nag-iiba na yung panahon. Parang uulan eh. Mahirap na abutan ng ulan. Alright, let's go. Biyahe na naman. Ganda ng daan dito mga tol. Nakatakot lang kasi solo ko na yung daanan, wala na tayong kasabayan. Pero solid pa rin, parang bagong asphalt tong nangangamoy pa yung asphalt niya eh. Bago nga lang mga tol, nangangamoy pa kasi siya. Uy, laki. Ano yun? Parang lawin mga tol, ang laki. Kita siguro sa yun, sa GoPro, ang laki, malaki pa sa manok. Baba ng lipad. Solo natin ang daanan. Nabawas na ng 1 bar yung gasolina na ako. Sana umabot siya ng balikan. Tinetesting ko rin eh. Ganda mga tol solid yung ganitong ride. Ito talaga yung tinatawag na solo ride. Solo ride mag-isa. Dami nakagalit sa ganyang word eh. Ang hirap pasayahin ng ibang tao eh. Yung iba kasi nagsabi, uy, night ride tayo sa gabi. Grabe mga tol ang ganda. Tignan nyo naman mga tol grabe. Ang ganda ng daan. Medyo nakakatakot lang siguro talaga rito pag mag-solo ka ng gabi. Yung mga curve nila bangkingan talaga mga tol. Grabe, bagong pintura din yung daanan dito mga tol. Bagong gawa talaga. Pababa na tayo. Ang taas ng paligid ng mga tol, talagang sea of clouds. May mahamog-hamog pa siya eh. Wala na siyang clouds pero mahamog pa. Pero pagka maaga ka dyan, sure mga tol, grabe ang ganda dyan. Lalo na isa may camping site kanina na yun. Taas ng lugar eh, ganda eh. Ganda mga tol.
Ganda. Solid. Ang ganda rito mga tol. Solid oh. Tingnan natin yung ano rito, napakaganda. Right mga tol, biyahe na tayo ulit. Ganda ng tulay na to. Takot talaga ako kanina mga tol kasi nagpapalipad ako ng drone. Yung ibababa ko na yung drone, nakakita ako ng lawin dito mismo sa area na to. Ang laki. Kaya buti na lang talaga din ano tawag dito, na pababa na yung drone ko. Kung hindi baka habulin nyo. Nakakatakot din magpalipad ng drone dahil mapuno talaga yung paligid na to. Kung nakita nyo naman sa ano, sabihin na yung kanina shinare ko sa inyo, talagang bundok siya tapos mapuno. Ayan. Yung kasing tulay na yun, nagandahan din ako ang taas niya. Grabe, ang galing din na paghahagawa ng tulay na yan, nakakabilib din. Time check tayo, 12:37 PM. Ayan, may 54 minutes pa tayong mabiyahe. Ito pa pala isang tulay rito mga tol oh. Pero so mas mainit dito. Doon kanina ang ganda may ilog kasi yung niya laki din ng tulay na ito mga tol. Daan mga tol oh. Solid oh. Tignan nyo ito mga tol, nakakabilib yung mga ganito mga bata oh. Ang lalakas nila magbike. Pero may yung kanina pababa, paakyat yung bundok oh. Ang babata pa nito mga to. Grabe resistensya niya mga tol. Solid yan. Nakakabilib yung mga ganyang bata rin. Kung ako tatanong, hindi ko kaya yung mga ganyan mga tol. Talagang tutukod ako sa ganyan. Sa pagmumotor yan, maasahan mo pa kasi yan, nakaano lang naman, upo lang naman, drive lang, konting awit lang din yan. Pero yung ganon, nag-bike hindi na. Exercise na sa bahay. Pero nabibilib talaga ako sa mga ganyang bikers, yung mga, lalo na yung mga bata kasi may mga edad na. Pero yung mga kasagsagan ng talagang kalakasan, yan, solid yung mga yun. Meron pa tayong 29 kilometers mga tol. Dating natin doon, based on dito sa Google Maps, 1:34 PM nandun na tayo sa port. Ewan ko kung anong oras makakarating yung mga kasama ko doon. Baka hapon na yan. Tagal ko tatambay doon sa terrace. Ang ganda oh. Ayun oh mga tol. Woo! Grabe. Angas. Paganda. Grabe mga tol. Ang ganda. Naghahamog yung bundok oh. Sarap sa pakiramdam. Makakagulat yung binay na. Ganda mga tol. Alright mga tol, bale
Malapit na tayo sa pupuntahan natin sa Dinahican Fishport dito sa Infanta. 15 minutes na lang, 11 kilometers. Nagpalit lang ako ng battery ng GoPro, nalobat na kanina. Bali on the way na tayo doon. Mauna tayo, wala pa yung mga kasama ko doon. Right mga tol, 6 minutes, nandun na tayo. Bali magla-lunch lang muna ako bago tayo marecho sa bahay para makapagpahinga na rin. Hindi naman ako napagod, naikli naman yung biyahe. Siguro nasanay na rin ako sa mga malalayo ang biyahe. Tulad nung napagod-pod kami nakaraan, halos 15 hours na diretso, walang pahinga, konti lang, mga 2 pahinga. Ayan, nagmumotor lang. Touchdown 1:37 PM. Basic na basic talaga kay ADB. Tanong-tanong na lang tayo. Dito kasi import mga tol, pero hindi na tayo dyan diretso. In 400 meters, your destination will be on the left. Ayan, itong one way na to, may daanan. Dito na lang. Ay, import na yan mga tol. Makikita nyo. Tingnan natin kung maalala pa natin. Ayun. Daming tindahan dito mga tol, tabi-tabi. Parang ito yung kinainan mo namin. Ito nga, sarado ng mga tol. Pero yung bahay ni attorney malapit na rito yun Ayan mga tol, mga beach na lahat. Ito, parking ni attorney dito, alam ko. Ito yata. Ito nga mga tol, bali ito na, nakausap ko na yung nagbabantay sa bahay ni attorney. Dito na ako pinadiretso sa parking niya. Tapos ito, in front lang siya ng beach. Yan, diyan kami maliligo bukas o kaya mamayang gabi. Ligo kami dyan ng mga ka-office mates ko. Ngayon, kunin ko lang yung mga gamit ko, tapos diretso na ako dun sa sa terrace. Tambay muna siguro mamaya ko na lang hakutin yung gamit ko. Iwan ko na lang muna yung motor ko rito. Alright, tour ko kayo dun mga tol. Okay, thank you po ma'am. Thank you po. Okay, ito yung bahay nila attorney. Mga tol, laki maggawa na. Ngayon, dito muna nakatambay yan, may tumba-tumba naman. Apo, salamat po. Ayun, bait din ni ayun yung bantay ni attorney. Dito nga magbibihis mga tol, nakashort naman ako dala kayong tsinelas ko, mamaya ka na papasok ang gamit. Medyo nakakaya Alright, tingnan nyo mga tol, napaganda. Buho na yung terrace ni attorney. Tas ayan ayun yung dagat na pwede natin liguan bukas, blue.
Yan, ito. Sir Joel. Babae yan. Tatlo babae. Isang ano, 48, isang 38, saka 28. Ay, pinatanda yung isa. Sa yung dalawa. Bata naman bigay mo. Oo, pag Alfonso 320, mahal. Kailangan Pag 30. 120, mahal. Putang ina, basta meet 20, mahal. Dito. Sila si Gardo Versosa. Pare. Gardo. Oo. Nakabrief kagabi. Si Alona. Si Alon. si Alon. Sick. Tingin ako dyan. 6:38 mga tol. Sir ha? Ikaw na bahala dyan, sir ha? Daga mo sir mga 10 ha. Ikaw na bahala dyan. Ano yung gagawin niyo kayo Mike? Sabawan natin to. Ay, ito yung Kilawin yung ito kilawin. sabawan natin. Sabaw. Sa mga gantong isda, ito yung masarap. Ito yung pinaka sa manok. Ito yung tinatawag na parang balon-balunan. Dito naka-imbak yung mga kinakain. Ay, masarap to. Sige na sir, huwag mo kayo isama. Parang sabihin, mali naman ginagawa niyan eh. Laking probinsya, mamaliin. Ito, yung kayo na yung pinalaman. Asa na? Ito, naputol na nga yun eh. Pero buo. Hinabok ko na to. Dapat pagputol nito bilang to eh. Kung ilang ano? Bilang? Kung ilang hibla. Bilang hibla para Tulad nito, pantay-pantay. mga ano, ito, 20 hibla. Yan. Saan hibla sa tukoy mo? Ay, yung maliliit na yun. Yan. Kaya matrabaho to kasi. Okay na, parang ano, kasi hindi ka mag-vlog ka. Vlogger ka ba, sir? Ha? Ano findings mo? Sabi nga dyan, konti nga, may sumobri. Kulang lang. Kulang sa alak. Sabi nga, pag ganito sa kanya, bakit pala sobrang tornilyo? Sigurado. Ito ngayon, sige. chinecheck muna natin kung anong sakit. Ano speak? Anong sakit ng ano. Ano speak? Pag ganyan mo, lilingon ka lang, sir. Oh. Sir. Ito mong tawag. Si Oliver ang ginagawa. Papay ka. Naputang ina, bubula-bugi yung dalawa ron. Ano si Mark? Sabay sila yan. Good afternoon mga tol. Biyahe na ako ngayon pa uwi. Mauna na ako sa mga office mate ko. Time check tayo 1:20. Pero hanap muna tayo ng yelo kasi bumili ako ng isda pasalubong sa bahay para umabot doon. Halos 5 oras pa tayong babiyahe papuntang North Caloocan. Ayan, hanap lang muna ng yelo. Tanong tayo rito. Ate, may yelo po? Wala po. Mahirap tol mga tol, wala tayong mabilihan ng yelo. Sarado yung mga tindahan. Ate, may yelo kayo? Wala po. Ay. Nay, may yelo po kayo? Isa lang po, panglalaki ko lang sa isda. Ayan, ayun. Mayroon dito mga tol. Frozen naman itong mga tol, itong isda. Narep ko naman siya bago malis, pero para masigurado lang tayo na aabot siya doon, di siya mabibilasa o masisira.
Kasi wala tayong lalagyanan. Tapos malayo pa biyahe natin. Tapos tanghalin tapat pa. 120. Init, pawis-pawis na ako. Ang labsa tayo, tapos rekta uwi na. Alright, bye. Hanggang dito lang tong vlog na to mga tol. Salamat sa suporta at sa panonood sa na-share kong video na ito. Sa sunod ulit na adventure, kita-kita tayo mga tol. Okay, ride safe lagi sa inyo. Salamat!